So ayun, ipapakilala ko sa inyong lahat ang tinatawag nila nga agarwood o lapnis, ano. So marami yung nagtatanong kung anong uri ng kahoy ba yung agarwood o lapnisan. Ito ipapakita ko sa inyong lahat, mga kaibigan, kung ano ang yung dahon ng agarwood at yung kanyang puno, no. Yan ang agarwood. Ito. Kilala ang agarwood bilang Panginoon ng mga punong kahoy. Tinawag din itong heavenly wood na ginamit sa cremation ni Buddha ayon sa Nirvana Sutra at ginamit na langis pangpahid kay Kristo ayon sa Bagong Tipan at marami pang iba. So marami dito sa Leyte, kaso parang nauubos na to. Sabi nila is endangered daw to, no. Malapit nang nauubos dito sa amin. Kaya nagtanim kami dito ng isang punong agarwood para may makita tayo at ating alagaan tong agarwood na to. Yan. Yan ang kanyang dahon. Kapag makakita kayo ng ganyan, brothers, no? Yan yung uri ng kahoy na sinasabi ng karamihan. Super mahal daw yung yung katas ng agarwood. Ang first class nito ay nagkakahalaga nga kada kilo ng $100,000 o 5 million pesos at dahil dito, tinagurian itong one of the most expensive raw materials in the world. Ano ang kaugnayan ng puno na ito sa mga fungus? Saan ito ginagamit at bakit napakamahal ng agarwood? Ang punong iyong nakikita ay native sa mga kagubatan ng Southeast Asia. Hindi pa ito pwedeng ibenta o ikalakal dahil wala pa itong halaga. Magsisimula ang proseso dahil sa bahagyang pagkasira ng katawan ng puno dahil sa iba't ibang kadahilanan. Ang isang magandang dahilan ay dahil sa mga hayop at insekto. Dahil sa epekto ng pagkasira ay magkakaroon ng infection sa loob ng puno. Ang infection na ito ay dulot ng Phyllophora parasitica. Ang puno naman na ito ay gagawa ng paraan para depensahan ng kaniyang sarili. Ito ay sa pamamagitan ng paglalabas ng aloes. Ang aloes ay isang stress-induced aromatic resin. Sa pagdaan ng mahabang panahon, ang aloes na ito ay titigas at mananatili sa heartwood ng puno. Ito ang aanihin ng mga magsasaka. Ito ang agarwood na may mabangong amoy at may halaga sa merkado. Hindi biro ang pag-aani ng agarwood. Nangangailangan ng magsasaka ng sapat na kaalaman upang ang mga malulusog na akilarya sa paligid ay di maapektuhan. Ang tapyas ng agarwood o wood chips ay ginagawang insenso. Mabenta ito sa mga bansa sa gitnang silangan. Ang wood chips ay ginagawa ding essential oil. Ang pinakadalisay na porma nito ay ibinibenta sa halagang $80,000 kada litro o 4 million pesos. Malaki ang halaga ng industriya na ito. Tinatayang may global market price na ito na $32 billion o 1.6 trillion pesos. Naging mataas din ang demand nito sa mga bansa sa kanluran. Ginagamit ang essential oil nito para sa mga high-valued perfume brand. Dahil sa walang habas na pagputol ng mga akilarya o agarwood, ang lahat ng uri ng puno na ito ay critically endangered na. Napakababa na din ng natural na fungal infection ng mga puno na ito. Sinasabi sa mga huling datos na 2% na lamang ang bilang ng akilarya ang kayang makapag-produce ng agarwood sa natural na pamamaraan. Dahil sa mga pangyayaring ito, kaya naman ang industriya ng pag-aani ng agarwood ay talagang bumagsak. Ang mga magsasaka ay gumagawa ng artipisyal na pamamaraan upang matulungan ang puno na makapag-produce ng resin. Kahit na artificial harvesting ang karaniwang eksena ngayon sa mga kagubatan, ay malaki pa din ang demand para sa agarwood. Sinasabi na sa 2029, doble ang magiging global market price ng industriyang ito na aabot ng $69 billion o 3.5 trillion pesos. Kaya yan ang mga rason kung bakit ito napakamahal. Kaya nga marami yung naghahanap ng agarwood. At karamihan ay hindi pa nila alam kung anong uri ng kahoy yung ganyan. So ngayon, tignan nyo yung uri ng halaman o kahoy na ito.
Yan ang kanyang dahon. At ang kanyang puno. Ayan. So medyo malaki-laki na siya. Ilipat na namin yan ng taniman para maganda yung kanyang pagtubo, no? So yan lang muna, at sana makilala nyo na talaga yung agarwood o tinatawag nga lapnisan.